Ikukwento ko ang isang Italian fantasy superhero film na tinatawag na The Invisible Boy. Spoiler alert, kaya kung ayaw mong ma-spoil, mag-ingat ka. Sa simula ng movie, makikita natin ang isang batang lalaki na si Michael Silenzi na nagbibisikleta papunta sa school sa Trieste, Italy. May dala siyang lumang 50-year-old na pera para bumili ng costume para sa isang party. Sa school, umupo siya sa likod ng matagal na niyang crush na si Stella. Habang may klase, pumasok ang isang pulis na si Giovanna na siya ring nanay ni Michael. Nagtanong siya tungkol sa pagkawala ng isang estudyante. Sinabi ni Giovanna sa klase na ipagbigay alam sa mga pulis kung may maririnig silang balita tungkol sa nawawalang estudyante. Pagkaalis ng nanay niya, nagdugo ang ilong ni Michael kaya tumakbo siya papuntang banyo. Sinundan siya ng mga puli at pinilit siyang ibigay lahat ng pera niya. Umuwi siyang malungkot at kinuha ang mga baryan na ipon niya para bumili ng costume. Pumunta siya sa isang luma at kalawanging tinggahan at humingi ng superhero costume. Binigyan siya ng tindero ng isang masikip na costume at pangit na kapa na ayon dito ay suot ng isang Chinese superhero. Hindi siya masyadong natuwa sa costume pero pinili na rin niya. Pag-uwi ni Giovanna mula sa trabaho, nadatnan niya si Michael suot ang costume pero ayaw nitong pumunta sa party dahil feeling niya mukha siyang tanga. Pinayuhan siya ni Giovanna na maganda ang ayos niya at pinilit siyang pumunta. Sa party, nag-enjoy si Michael at nakausap pa niya si Stella. Pero biglang pinanood ng mga bully ang isang video ni Stella na naglalakad sa kalye. Sinabi nilang naanhap ang video sa phone ni Michael na parang pinagmumukhang stalker siya. Napahiya si Michael at tumakbo papuntang banyo sa kanat-gulong. Pinapalabas siya ng mga kaklase niya pero frustrated na siya at nag-wish na sana invisible siya. Biglang namatay ang ilaw. Sa next scene, tumanon siya palabas ng banyo window at uuwi. Kinabukasan, nagising siya sa tahon ng aso niya. Hindi niya pinansin masyado at tumaretso sa banyo para magsipilyo. Pagtingin niya sa salamin, nagulat siya dahil toothbrush at robe lang ang kita. Wala siyang katawan. Agad siyang nagmadali palabas at tinanggal ang robe. Sakto namang pumasok ang nanay niya at hindi siya pinansin na nagpapatunay na invisible na siya. Agad siyang nagsulat sa papel na maaga siyang papasok sa school at iniwan ito sa kama. Pinasa ito ni Giovanna at hindi na nagtanong pa. Tumawag siya kay Michael na sinagot naman ni Michael kahit invisible pa siya. Hindi niya alam ang susunod na gagawin kaya nagbihis siya ng long sleeves at tinakpan lahat ng bahagi ng katawan niya. Pumunta siya sa school at pinanood si Stella mula sa malayo. Nakita niya ang isa sa mga bully niya at nagdesisyong turuan ito ng leksyon. Hinubad niya ang suot niya at pumasok sa school ng hubad pero invisible. Habang may klase, kinuha niya ang paintball gun ng bully at pinatukan ng teacher. Napagbintangan ng bully at nasuspende. Pagkatapos noon, pumasok siya sa girls' changing room para manood ng mga babaeng nagbibihis. Pero biglang may tuwalyang tumama sa kanya at nakita siya ng lahat. Unti-unting nawawala ang powers niya kaya nakita siyang walang sablot ng mga babae. Kinabukasan, habang may klase, may psychologist na si Basili na nagle-lecture tungkol sa mental health ng kabataan. Dalawa sa kaklase ni Michelle ang tumakas mula sa bahay kaya iniisip ng school na dapat silang mas maintindihan. Habang nakikinig si Michelle, biglang nag-glow ang kamay niya at naging invisible ulit. Buti na lang tapos na ang klase at agad siyang tumakbo pa uwi. Pagdating sa bahay, nakita niya ang kapatid niyang si Candela sa kwarto niya. Sinabihan niya itong bumaba habang nakatalikod. Kunwari umalis si Candela pero hindi pala. Hindi tumingin si Michelle at nagsimulang tanggalin ang suot niya. Pagharap niya, napasigaw si Candela sa takot. Pinakalma ni Michelle ang kapatid niya at sinabing nakuha niya ang powers niya dahil sa costume. Samantala, sa police station, nagtatrabaho si Basili at Giovanna para hanapin ang mga nawawalang bata. Sinasabi ni Giovanna na posibleng dinukot ang mga bata pero ayaw maniwala ni Basili at iniisip na nagre-rebelde ng sila. Pag-uwi ni Giovanna, invisible pa rin si Michelle. Habang kausap niya ang isang tao sa phone, nalaman ni Michelle na ampun lang pala siya. Nasaktan siya at lumabas ng bahay papuntang swing. Habang nasa swing siya, dumating si Stella at inakala siyang multo. Pero hindi siya natakot at inimbitahan pa si Michelle na maging kaibigan niya. Ginuhit ni Michelle ang ngiting mukha sa buhangin para makipag-communicate. Nagkasundo silang magkita ulit. Pag-alis ni Stella, may napansin si Michelle na lalaking nakatingin sa kanya kahit invisible siya. Lumatag ito gamit ang tungkod kaya nalaman niyang bulag ito. Kinagabihan, binisita niya si Stella sa bahay nito. Masaya si Stella na may invisible friend siya.
Nagharikan sina pero biglang nag-fade ang powers ni Michelle kaya tumakbo siyang palayo bago siya makita. Sa ibang eksena, mag-isang nagpa-practice si Stella sa gymnastics. Biglang may tumama na karayom sa likod niya at nawalan siya ng malay. Samantala, desidido si Michelle na sabihin kay Stella na siya ang Invisible Boy. Kasama ang aso niya, pumunta siya sa gym class ni Stella. Pagdating niya, nakita niyang may lalaking nakamask na bitbit si Stella. Inatake niya ito at kinagat ng aso ang kamay ng lalaki. Pero nakatakas pa rin ang lalaki kasama si Stella. Dumating ang mga pulis at napagtanto nila na dinukot ang mga bata at hindi basta tumakakas. Nagising si Stella sa isang kakaibang pasilidad na maraming nakakabit na wires sa ulo niya. Nandoon si Vasily na sa kalaunan, nalaman natin na siya pala ang dumudukot sa mga bata. Sinubukan nilang itest si Stella at ikinulong sa isang selda kung saan naroon din ang dalawa niyang kaibigan na nawala rin noon. Kinagabihan, mag-isa si Michelle sa tabing dagat nang biglang tumating ang bulag na lalaki. Sinagot ng lalaki lahat ng tanong ni Michelle kahit hindi pa niya tinatanong. Para bang nababasa nito ang iniisip niya. Nang tanongin ni Michelle kung sino siya, sinabi ng lalaki na ang pangalan niya ay Andres at siya ang ama ni Michelle. Hindi agad naniwala si Michelle. Ikinuwento ni Andres ang nakaraan niya. Dati siyang ordinaryong tao mula sa maliit na bayan sa Ruso hanggang sa may nuclear explosion na sumira sa lugar. Maraming namatay at ang mga nakaligtas ay nagkaroon ng mutation sa DNA nila at nagkaroon ng kakaibang kapangyarihan tulad ng paglipad, telepathy, invisibility at iba pa. Tinawag silang specials at dinala sa isang military camp na tinatawag na division para gamitin bilang sandata. Pinilit silang gamitin ang powers nila hanggang sa mapagod. Isa pang epekto ng radiation ay naging paog silang lahat, maliban kay Andres at sa ina ni Michelle. Nananak sila kay Michelle, ang unang batang special, pero agad itong kinuha sa kanila. Tumatas sila, pero pinawang sila ng generation. May tawag sa Andres na makasanay hise at ang nanay ni Michelle ay indismo yung nangyayari ay patas ni Andres si Michelle pero nakakayang akasan nila dahil alam rin delikado para sa Michelle yung iwan ko sa harap yung Giovanna matapos mabasa ang insip nito manaman na mabuti itong tao. Ngayon, nanaman ng sitwasyon na ang special aid ay nasa inuson na nangyayari-induce na ang mga raka at Andres may kapanalaman sila. Nabunod si Michelle sa nakapin na relasyon ito. Pero wala na raw oras na Andres para ipaliwanag sa lahat. Then pinawag na isang malinis na ang punalis. Naghihinyan ni Andres sa Michelle ng sunod na invisible pagkakaroon niya. Pagkapagos, binuran na ang alahanan ng manilista at kamalis. Dumating ang polis at sinasiis. Inabig ni Giovanna na amatong si Michelle, kaya lalo siyang napaghinanaan ni Vasily. Ninalok ni Vasily na ihatid si Michelle pa uwi. Pagdating sa bahay, napansin ni Michelle ang sugat sa kamay ni Vasily. Eksaktong lugar kung saan kinagat siya ng aso ni Michelle noong kinidnap si Stella. Nagduda si Michelle at sinubukang tumakas, pero nalak na lahat ng pinto. Balak siyang lubutin ni Vasily. Tumakbo si Michelle sa isang kwarto, nagubad para mag-invisible at nakatakas. Habang inahabol siya ni Vasily, nakita niya si Ivan, ang ngunit niya na nakasakay sa bike. Sumakay si Michelle sa likod at pinatakbo si Ivan papanayo. Nang makanayo na, nagpakita si Michelle kay Ivan at inamin ang tungkol sa mga nawawalang kaklase. Samantala, si Stella at ang mga kaibigan niya ay nakakita ng ventinasyon sa kisame. Nagtatong-patong sinahat ng alabas si Stella. Habang nagtago sa mga bantay, umakyat siya sa isang tore at nakita ang ilaw na umiikot. Akala niya, hinahanap siya ng invisible friend niya, kaya gumawa siya ng meeting notepad gamit ang ilaw at pinailaw ito sa langit. Nakita ito ni Michelle at ni Ivan at agad silang pumunta roon, pero nahuli si Stella ng mga bantay. Ginamit ni Ivan ang paintball gun niya para gumawa ng electrical malfunction habang pumasok si Michelle ng invisible. Nakita niya sina Vasily at mga tauhan nito na minomonitor sina Giovanna at Andres na ngayon ay magkasama ng naghahanap kay Michelle. Pumasok si Michelle sa loob, tinumba ang isang guard at tinutukan ng isa para buksan ang selda ni Stella. Nang makalaya sila, kinulong nila ang mga bantay at nagpakita si Michelle sa mga kaibigan niya. Nagunat ang lahat. Gusto na sanang tumakas pero iginiit ni Stella na may matandang lalaki pa raw na nakakulong at kailangang iligtas. Sumama si Michelle sa kanya pero dinala siya ni Stella sa mga kalaban at pinutukan siya ng baril. Bigla siyang nawalan ng malay at nagsalita ang matandang lalaki.
Siya pala ang may kakayahan ng mind control. Kinokontrol niya si Vasily at si Stella para madala si Michelle roon. Nagpababa siya ng submarine at nilagay sina Michelle at Stella sa loob. Habang binibitbit sila papuntang dagat, dumating sina Andres at Giovanna kasama si Ivan. Nakaset na palang sumabog ang building. Na-rescue nila ang mga batang dinukod, pati si Vasily. Nabasa ni Andres ang isip ni Vasily at nalaman na kinokontrol ng siya ng matanda. Agad silang umalis bago sumabog ang gusali. Sa submarine, nadiskubre ni Michelle ang power niya sa telekinesis. Ginamit niya ito para iligtas ang sarili at si Stella. Pagbalik nila sa shore, maraming tao ang naghihintay. Nag-invisible si Michelle para ipakita ang powers niya. Sinabi ni Andres na kailangan nilang burahin ang memorya ng lahat dahil babalik ang division. Pumayag si Michelle at hinalikan si Stella sa uling pagkakataon. Umalis si Andres pagkatapos burahin ang alaala ng lahat. Pumalik sa normal ang lahat. Sa dulo ng pelikula, ipinakita sa Russo ang ina ni Michelle. Hindi pala siya patay, kundi sugatan lang. Natalo niya ang division noon at siya na ang namumuno rito. Siya pala ang nagpadala ng mga tao para kunin si Michelle. Ngayon, galit siya sa mga normal na tao na tinitingnan silang parang halimaw. Sinabihan siya ng isang guard na kahit nawala si Michelle, natagpuan naman nila ang kambal niya, si Natasha. Ipinakita sa flashback na dalawa pala ang batang tinakasan ni Andres noon. Nagtapos ang pelikula sa pagsabing si Natasha ay nasa Morocco, patikim sa posibleng sequel. Salamat sa pakikinig. Hanggang sa uulitin. Please like, comment, or subscribe. Thank you.